Hello, good morning. Good morning sa inyo mga darling ko sa Himpapawid. Good morning, good morning. Nais ko lang sanang mag-share sa inyo ng aking kunting karanasan, no? Kunting karanasan ko kung saan kami nagsimula ng asawa kong naninirahan doon sa Malabon. Doon mismo sa squatter ng Malabon. Doon mismo sa kasulok-sulukan na laging binabaha, no? Ang buhay namin doon ay mahirap. Mahirap nung una, pero mahirap nung bandang huli ay nagkakaroon ka ng mga kaibigan. Mahirap na masarap. So, pero talagang pinangako ko sa sarili ko na hindi ako magtatagal dito sa lugar na ito. Ganoon talaga kapag nagsisimula pa lang sa pag-aasawa, no? At kapag ikaw ay naninirahan at nagbubukod, talagang dadanasin mo talaga ang mga hindi mo naranasan, no? Kakaiba. So, ito na nga guys, no? Nung naninirahan kami sa lugar na yon, gabing-gabi na ako kung umuwi dahil namamasukan talaga ako mula sa pulpa. Namamasukan ako bilang trabahante sa isang garment factory diyan sa Maynila. So, ganun nga, gabi na ako lagi umuwi at magang-maga kong umaalis. So, naranasan ko yung dumaadaan ako sa makitin na daanan at nandoon ang mga nagiinuman. Mga nagiinuman guys, nandoon. Nung mismo pa sa gitna, nagtatagayan. So, syempre, kapag ikaw ay dumadaan, kailangan umiiwas-iwas ka at nang hindi mo sila masagi. No, syempre. So, ganun ang kalakaran. So, nung bandang huli, nakasanayan ko na yon. No? Basta wag lang silang manggulo at hindi lang naman sila, mga lasing at ano. Pero kung minsan talaga sila ay lasing, umiiwas ka talaga. So, ganun na nga nangyari guys. So, nung bandang huli, meron kaming kapitbahay na kapit-kwarto. Yung kapitbahay namin yun at kapit-kwarto pala, ang mag-asawa sila na meron silang dalawang anak na yung pangalawang anak ay bagong panganak pa lang. So, araw-araw yun guys na ang kapitbahay namin si Corazon ay ginagawa talaga siyang araw-araw ng pansimbag ng kanyang asawa. Nasaksihan ko talaga, lalo-lalo na kapag wala pasok, talagang nasasaksihan ko yun kasi magkalapit lang yung pinto namin sa pintuan nila, no? Magkalapit kwarto nga. So, yun na nga, guys. Kapag ganun ang kalakaran nila, syempre maingay, no? Hinayaan ko, wala naman kaming pakialam kasi buhay naman nila yun. So, guys, alam mo ba, kawawa talaga si Corazon. Araw-araw na lang talaga ginagawa siya ng pansimbag ng asawa niya. No, lalo na kapag lasing. No, dito, bukol dito, puro black eye yan, maawa ka. Siyempre, kami, nag-a-advise kami, pero wala siyang pakialam, wala siyang ano. Kasi, siyempre, buhay naman nila, guys, hindi naman natin pwedeng paghimasukan ang buhay nila. Pero, sa puso ko, talagang sabi ko, darating ang araw, matatauhan ka. So, yun na nga, mga darling. Isang araw, wala akong pasok noon. So, yun na nga, no? Umaga yun, no? Habang nagluluto siya, yung isang kamay niya ay nasa duyan, naka-duyan ganun sa baby niya. Dumating yung asawa niya. At dahil wala pang naluto ang kanyang asawa, guys, alam mo ba, binirahan niya ng sampal at saka golpe ang asawa niya. Alam mo ba? Kawawa talaga. Umiiyak pa nga yung baby sa duyan eh. Pero walang pakialam yung lalaki, lasing. Walang pakialam. Alam mo ba yung babae, siguro sa hindi niya talaga nakayanan, tumakbo ngayon doon sa amin. Pumasok talaga siya doon sa pintuan namin. At syempre, nasa loob na siya ng aking pamamahay. So, anong ginagawa ko? Sabi ko, uy, ba't nandito ka? Ate, tago mo ako ate kasi Ling, hindi ako titigilan ng asawa ko, hindi ko na kaya, sabi ko gano'n. O sige, diyan ka lang, magtago ka lang diyan sa sa likod, diyan sa aparador. Tago ka lang. Ngayon yung asawa, sinundan yung asawa niya nagtago doon sa amin. Ngayon, inabangan ko, sabi ko gano'n. Sabi niya, nasaan yung asawa ko? Labas niyo diyan. Hindi, papasukin ko kayo diyan. Sabi ko, wala dito yung asawa mo. Kapag nandito, hindi rin namin siyang palalabasin. Kasi, walang hiya ka, nanggugulpi ka eh. Hindi nyo palalabasin, ako papasok dyan. Alam mo guys, nag-ulbo yung buhok ko talaga sa siguro yung inis ko sa kanya mula noon, nag-ulbo yung buhok ko guys, alam mo ba? Sabi kong ganon, ganon ba? O sige, sandali lang ha, sandali lang. Alam mo ba guys, kinuha ko yung mahabang, ko, yung pamalo ba, Agnes? Pero naman akong itak, pero hindi ko nilabas yun. So, yun na nga. Alam nyo ba,
Sabi niya, sige, papasok ako dyan. Sabi ko, kapag pumasok ka dyan sa ano na yan, sa pintuan na dyan, lalabas kang dinuguan. Ginanyan ko talaga. Kaya, alam mo guys, hindi siya hindi siya pumasok. Hindi, na parang ano siya, natakot siya na nakahanap siya ng katapat. Nakahanap talaga siya ng katapat dahil winawasi-wasi ko na yung ano ko, yung pamalo ko sa kanya. Siyempre, hindi naman basta-basta pamalo yun. Winawasi-wasi ko talaga yun. Sabi ko, subukan mong pumasok dito, tingnan ko lang. Sabi ko gano'n. Sobrang-sobra ka na. Pasalamat na mabait ang asawa mo at hindi ka kinakasuhan sa panggagulpi mo sa kanya. Alam mo ba? Ha? May katapat na kaso yan, ha? Sabi ko gano'n sa kanya. Talagang, yun. Alam mo ba, yung mga tao doon kapitbahay sa amin na wala namang pakialam. Doon, naku, nakikiparites. Sabi niya, parang natuwa naman sila dahil may nanlaban sa taong yon, no? Sabi ko gano'n kay umalis na yung lalaki, sabi gano'n. Pinayuhan ko yung asawa niya na, ikaw amor, huwag ka nang basta-basta magpapagulpi sa asawa mo. Matagal nang ginagawa niyan sa'yo. Ang ganda-ganda mo kaya, tapos ganyan lang ang napangasawa mo, walang trabaho. Kung may trabaho man, yung pera niya, pinang-iinom niya lang, pinang-aadik niya lang. Hindi ka ba nagsasawa sa sarili? Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Gano'n. Sabi ko gano'n. Hindi ka titigilan yan hanggat hindi ka namamatay. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka nagpakita sa kanya na marunong ka nang lumaban. At kinakaya-kaya mo yun dahil tinatanggap mo yung kanyang pananakit. Alam mo, natauhan siya. Sabi niya, hindi na daw siya makikisama doon. Naghiwalay sila. Nilayasan niya, malis siya doon sa maliit nilang, sa tinitirhan nila. Dumating yung lalaki, wala na yung asawa niya. Binigyan ko pa ng pamasahe. Sige, umuwi ka doon sa inyo. Huwag ka nang babalik dito sa lugar na to at sa asawa mo. Huwag. Dahil kapag nakita kitang bumalik-balik pa dito, ay, ako naman ang magagalit sa'yo. Sabi niya, binigyan ko ngayon siya ng perang pamasahe doon. Malis lang, umuwi siya doon sa kanila. Dugo-dugo yung kanyang dito, tapos yung black eye niya dito, hindi pa nga nagagaling yung kanyang black eye ng mga nakaraan. Mayroon na namang panibagong putok sa mukha niya. Sino pa namang di matutuwa niyan, guys? No? Kaya ako yung galit na galit sa mga adik. Natutuwa nga ako nung naging presidente na si Duterte. Talaga namang nababawasan ng mga adik. No? Kasi naranasan ko rin yung pag-uwi ko galing sa trabaho, pagpasok ko pa lang doon sa kanto para doon sa amin, papunta sa amin. Alam mo bang nakikitaan ko talaga na may mga bintahang shabu. No? Nag-aabutan. Yung parang plastic na maliit. Nag-aabutan sila ng shabu. Sabi ko, nako, shabu to. Pero ang ginawa ko, nanahimik ako, hindi ako nakikialam kasi mahirap na mahirap nang makikialam diyan. Kasi anong laban mo sa kanila? Pero yung talagang nanggugulpi sa asawa mo, alam mo ba, talagang napaalis ko yung babae, pinauwi ko sa kanila at hindi na talaga siya bumalik. Alam mo ba guys, na nung last naming magkita, siguro mga ilang taon din ang nakalipas, 3 years nung nakalipas, nagkita kami ni Amor. Alam mo ba, ang sexy niya. Ang ganda-ganda at saka ang fresh na mukha niya. Sabi ko, wow, ang ganda mo. Di ka gaya noon. Ang payat-payat mo. Para kang Malnores na purpas ang mukha mo. Nag-ano ka sa asawa mong nang bubugbog. Walang trabaho, tapos ang pangit-pangit pa. Hindi sa paghinaway ba, pero Diyos ko, anuhin mo naman yung pangit, tapos pangit pa ugali. Diyos ko naman, dasinggo pa, adik pa. So, yun na nga guys. Wala nakita ko siyang maaliwal. Naging masaya ako kasi ko siya nagising ko yung kanyang isip ba na kailangan niya na talagang humiwalay doon sa asawa niya kasi puro siya bugbog sarado. So yun na lang guys, at ang gaan sa loob ko na mayroon akong napatinong alam mo ba yung lalaki tumino yung lalaki pag nakita niya ako, ate, kumusta ka na? Parang yung hitsura niya kasi mahaba ang buhok niya, nagpagupit na siya, tapos nagsa-sidecar na rin siya. Ang trabaho kasi na magsa-sidecar o kaya yung nagpapanday siya ng bahay. Kaya lang dahil siguro sa bisyo talagang nagugulpi niya yung asawa niya. Alam mo ba? Nakita ko nga, oy, ikaw pala to. Sa oo te, sabi niya, kumusta ka na? Ito, umalis na kami doon. Sa ay, oo te, wala na rin kami doon. Pero hindi ko na tinatanong kung kumusta na sila ni Amor. Basta nakikita ko, parang nagsisikap siya. No? Kasi nakikita ko dumadaan-daan din siya sa lugar namin na nagpapadyak. So, yun na lang guys, parang siguro, nagkaroon siguro sila ng pagkakataon na magsama uli, siguro,
sana nagbago ng tuluyan, no? So yun na lang, shout out sa inyo diyan taga Malabon. Alam nyo kung sino ako. Yun na lang at bye-bye. Thank you for watching, guys. Ingat kayong lahat.